So, anong nangyari lang dito sa video niya ay parang na-promote niya lang si Big Boy Cheng habang nagpaparinig kay Awit Gamers. Paano ko nasabi? Kilala niyo ba si Nico David, mga kapatid? Di ko alam kung sikat pa siya ngayon eh. Dati kasi lagi ko siyang napapanood sa FB. At ang napapanood ko sa kanya dati ay tungkol sa mga sugal content. Na kung hindi ako nagkakamali, advocate siya against sugal content sa mga sikat na vloggers. Tulad ni madalas niyang tirahin si Awit Gaming, sila Juni Boy, sa Doggy at marami pang iba. So, against siya sa sugal content. Not until this latest video niya about Big Boy Cheng na promotor din ng sugal at nagsusugal content din. Hindi ko maintindihan kung against pa rin siya sa sugal dito sa video na ito about nga dito sa nasabing kay Big Boy Cheng. Kaya napakomment ako sa kanya at tinanong siya about it. Ano ang sinagot niya sa akin? Explain ko muna sa inyo kung bakit ko tinanong yun to give you more context. And at the end of the video, abangan nyo ang ating minigame na si Jesus ba o si Satanas? Si Satanas. Magsasabi lang ako ng mga senaryo at sasagutin nyo lang kung sino ba ang may gusto nito, kung si Jesus ba o si Satanas. Si Satanas. Ako nga pala si Une at ito ang Mahirap Pasayahin Channel. Bali, ang pamagat ng video na ito ni Nico David ay I check Big Boy Cheng sugal content at itong aking nakita. Kung gusto nyo po mapanood ang buong video na to ay linagay ko ang link sa description box below. At ayun na nga, I assume sa video ng ito na nag-double down siya sa advocacy niya. Na against nga siya talaga sa mga vlogger na nagsusugal content. Pero sa nasabing video ba na ito ay nire-affirm niya ba talaga kung gaano siya ka-against sa sugal content? Sa maikling sagot, para sa akin ay hindi. But to give you more context, sinumulan niya ang video sa pagpapakilala kay Big Boy Cheng. Sino nga ba si Big Boy Cheng? Mayaman kasi tong si Big Boy sa tingin ko kasi yung businesses niya, nakita naman natin yon, and shoe collector siya, tapos yung shoe collection niya talagang mamaw talaga, diba? So I do believe na may pera naman tong si Big Boy Cheng. Okay, so I think kung paglaro man siya ng malaki, hindi yun nakakagulat. Pero mayaman nga raw si Big Boy Cheng. Sa mga hindi nakakakilala kay Big Boy Cheng, kung hindi ako nagkakamali, may nabasa ako na belong siya sa family nung may-ari ng Uratex, yung sa kama. And also, sikat din siya na personality sa social media kasi sa mga collections niya, mahilig siya mag-collects ng mga toys, shoes, at marami pang iba. Tapos, inexplain nga ni Nico David na yun nga, mayaman nga raw si Big Boy Cheng na very plausible daw na talagang tumataya siya ng milyon-milyon kasi yung tinataya niya sa sugal. At ikinumpara niya ito sa ibang vlogger na nagsusugal content din tulad nga ni Awit Gamer. So kung manalo man siya ng 75 million or 6 million, medyo kaya kong paniwalaan yon. Unlike kay Awit. Kasi si Awit kasi, ang source of income niya right there and then is yung pagko-content niya, which is hindi naman malaki yung kita sa Facebook. Okay, as someone na nagkakapera sa Facebook, hindi ganun kalaki yun. So basically, yun nga lang talaga sinasabi niya, na legit talaga to si Big Boy and mayaman talaga na may kakayanang tumaya talaga ng milyong-milyon. Yun lang talaga. Pero nagpo-promote ba talaga tong si Big Boy Cheng ng sugal o content lang? Siyempre, isang malaking oo na yes yan. Paano ko nalaman? Si Nico David na rin ang nagsabi. Pero one thing for sure is partner niya yan. Alam niyo kung paano ko nalaman kasi nga meron siyang link dito Kasi hindi ka naman magpa-partner kung walang link doon sa'yo, di ba? So that's the point. At itong hindi ko maintindihan dito kay Nico David bakit hindi niya maintindihan kung bakit nire-request ng mga tao na i-content niya si Big Boy Cheng? So, hindi mahirap kasi siyang pagdudahan kasi
may pera siya sa totoong buhay eh. Hindi naman siya yung typical na vlogger eh. Nakilala siya because of yung mga nakikita nyong magagandang gamit sa kanya actually. So I don't understand why siya yung most requested nyo. Well, ang dating kasi sa akin siguro gusto ng mga tao na i-content niya nga to si Big Boy Cheng kasi nga sinasabi niya ng advocate siya against sugal content. Gusto siguro ng mga tao na parang i-call out din to si Big Boy Cheng for his sugal content. O ginagawa lang ni Nico David yun sa ibang vlogger kasi for the drama. Siyempre, more drama, more views, and more content. Kasi parang pinapalabas lang dito ni Nico David. Ayun nga, na legit daw tong si Big Boy Cheng na mayaman, na kayang tumaya ng milyon-milyon. Na, di ko alam, madami daw silang common friends na mayayaman din. Di ko alam, ba't na sinasabi yun? At ito pang isa kong hindi maintindihan dito kay Nico David. Bakit parang pinagtatanggol niya tong si Big Boy Cheng na hindi daw ma-flex na tao? Nakilala ko nga tong si Big Boy Cheng dahil sa mga content niyang mga flex-flex ng mga collection niya. Hindi pa ba ma-flex yun? Pero for Nico David, hindi daw siya ma-flex kasi doon daw siya nakilala sa mga collections niya. Kahit hindi siya ma-flex, di ba? Hindi naman siya totoong ma-flex eh. Mahilig siyang, kasi nga dahil collector siya, naka-display lagi yung mga gamit niya. Hindi ibig sabihin nun ay nagfe-flex siya. Kasi nga, doon yun siya nakilala, di ba? Yung mga collections niya, yung store niya, di ba? So, and yung mga yung mga luxury items niya, di ba? So, medyo malabo siya dito eh. Labo, di ba? So, for him, for Nico David, kapag nakilala ka sa pag-collect, ay hindi ka ma-flex. Doesn't make sense. Yun nga yung karamihan ng content niya dun sa iba niyang personal channel niya yata yun. Puro pag-flex ng mga collections niya. So yun, the rest ng video, puro ganun lang. Puro papuri na mayaman daw talaga si Big Boy Cheng, na may kakayahan daw talaga magsugal ng ganong kalaki, milyon-milyon, and puro pagkukumpara lang sa ibang vlogger na nagko-content din ng sugal. Puro ganun lang the rest of the video niya. So alam nyo talaga na may pera tong tao na to. So anong nangyari lang dito sa video niya ay parang na-promote niya lang si Big Boy Cheng habang nagpaparinig kay Awit Gamers. Paano ko nasabi? Here are some of the comments. Basahin nyo. Ito, well-known biggest shoe collector art and toys, owner ng Euratex, naglalaro na siya talaga sa mga casino even before sa kanya din yung Ronak Art Center sa GH, no flexing, humble na tao. Si Big Boy Cheng ang pinakaunang streamer na nakita ko sa internet na yung content ay sugal. I've seen that dude plays a poor embed like it was nothing. Di lang mayaman yan si Boss BBC, napakabait pa niyan sa personal. Isa ako sa patunay dahil nanalo ako sa paraffle niyang gadget. Wala pang mga casino online yung mga sumisikat ngayon, matagal na naglalaro si BBC sa 7x7 live pa lang. Di yan tatawagin na Big Boy Cheng kundi yan big time. Mabait yan, mayaman na kolektor, businessman, at isa sa pinakamanyak, ano ba yan? Papuri ba yan? Na napanood ko sa YT, Love Trip, mga Q&A niyan. Big boss ba naman yan ng Euratex? Talagang paldo yan. Top 1 supplier pa ng mga mabibigat ng sapatos yan. Ginagawa na ng Nike yan, 1-1 ng sapatos. Yung LV Air Force 1, pinang-araw-araw lang ni Big Boy Cheng. And Boss Andy, bata pa lang daw siya nagsusugal na, halos pinalayas nga daw siya sa bahay nila. Nakwento niya sa live niya. Karamihan ng mga comments is mostly ganun. Parang papuri na kinakantsawan, ganun. Puro ganun. So, anong nangyari lang dito sa video ni Nico David? Imbis na magkaroon siya ng awareness against sa sugal content, parang naglamorize lang lalo itong si Big Boy Cheng na promotor ng sugal while nagpaparinig kay Awit Gamer. So it makes me wonder, totoo kayang advocate to si Nico David against sugal content, or he is just being a contrarian to the said vloggers para lang magkaroon ng drama
and more views. Sa tingin nyo mga kapatid, so anong masama kung nag-glamorize niya si Big Boy Cheng dito sa video niya na ito? Of course, madadagdagan yung fans niya and marireaffirm yung fandom ng iba niyang fans na nagko-consume ng sugal content niya. And marami nga daw followers tong si Big Boy Cheng kasi nga according to some, kita nyo naman sa comments, mabait nga raw at mapagbigay. Mapagbigay siguro okay, pwede, pero mabait, it's subjective. Kasi iba yung standard ko ng pagiging mabait eh. Diba? One, kung mabait talaga to, hindi siya magpo-promote ng detrimental things, diba? Sa mga fans niya. Kung mabait talaga siya. Siguro, pwede masabing magaling makisama, pero mabait. Mabait is an overstatement. At ang sabi nga ni Nico David ay, an influencer doesn't have to say something. They only have to do something and people will follow. So pag nakita ka ng mga followers mo na nagsusugal, there's a chance na gayahin ka nila. Kahit hindi mo sinasabing magsugal kayo. So ano ang sagot niya sa akin nung nag-comment ako sa kanya na so okay na mag-promote ng sugal kapag legit na nagsusugal at mayaman? Ito ang sagot niya. Hindi pa rin. Wala naman conclusion dyan if pwede or bawal mag-promote. That thesis of the video is about the legitimacy of BBC in my honest opinion. A thesis about legitimacy of Big Boy Cheng that end up low-key promoting him. And ang entailment nun parang na-promote na rin yung pagpapromote niya ng sugal. So, indirectly, parang na-promote na rin ni Nico David ang pagsusugal. No! Again, sa tingin nyo, advocate ba talaga to si Nico David against sugal content or he is just fishing for views? Ano sa tingin nyo mga kapatid? At ayun lang naman yung akin. And it's time for our si Jesus ba o si Satanas? Si Satanas. Isang paalala, ang mga senaryong aking babanggitin ay gawa-gawa lamang at katang-isip lamang. Unang senaryo, isang tao na kunyari ay gumagawa ng maganda sa kapwa, ngunit ang tanging pakay lamang ay pansariling kapakinabangan lamang. Sino sa tingin nyo ang may gusto nun? Si Jesus ba o si Satanas? Si Satanas. Ikalawang senaryo. May isang tao na mapagbigay raw at mabait daw, pero nanghihikayat sa mga tao na gumawa ng kasalanan at ikasisira ng buhay nila. Sino sa tingin nyo ang may kagustuhan nun? Si Jesus ba o si Satanas? Si Satanas. Comment your answer down below. At ang iiwan ko sa inyong Bible verse is 2 Corinthians 11 verses 14 to 15. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. It is not surprising then if his servants also masquerade as servants of righteousness. Their end will be what their actions deserve. Again, panoorin niyo po ang buong video ni Nico David. Iniwan ko po sa description box below and judge it for yourself. Kung nagustuhan niyo po itong video, please subscribe and like for the algorithm. Muli, ako nga pala si Ene at ito ang Mahirap Pasayahin Channel.